Ito ulit yung 6R. Dito back job ah. So ayun no. Na-diagnose ko kasi ito. Unang-una talaga. Yung unang dating pa lang na ito. Nagkaroon ako ng diagnosis na parang CDI nga yung issue. Tapos hanggang sa bumigay yung CDI, palit sila ng CDI, tapos sinisi na yung makina, yung setup ng carb, kung ano nang sinisi. Sabi ko, masira ulit CDI niyan. Ayun. Unti-unti nga nagproblema siya nung kinuha nung may-ari ito doon sa shop. Ganyan na yung nangyari. Tapos bukod doon, hindi gumagana yung RPM. Okay naman, maandar naman. Yung headlight, nagproblema, yung pump. Tapos ano ba nagproblema dito? Mga galing CDI yun eh, yung mga switch nung switch nung ilaw, switch nung pump, speed sensor. Ito, dito speed sensor yan. Tsaka yung RPM. Medyo marami talagang naging issue tong hanip na to. Wala eh. Ganyan talaga eh. Tapos ito pa, ito na-repair ko na dati. Tapos pinapalitan ko nga sa may-ari. Hindi na siya nakakuha ng valve cover gasket eh. Yung nakabili ngayon, nakakuha naman siya. Kaya yun, pinapapalitan na yan. Valve cover gasket. Medyo mahirap yan kasi daming tatanggalin. Medyo hassle no. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga buhay. Ganyan mga design ng mga motor eh. Tapos pag napalitan ko yung preno pa pala. Preno ay what the heck. Ano ba nangyari sa preno? Manipis na yung pad. Medyo manipis na yung pad. Tapos tumutunog yata. Parang stock up to. Tigas. I-overhaul yung preno. Tapos ako na pag-isipan yung yung sa speed tsaka sa tachometer hanip. So ito medyo mahirap yung proseso no? Kasi kakalasin mo yung gas tank. Bago mo tanggal yung gas tank, tanggalin mo yung upuan. Medyo marami. Pagbukas mo kasi ng susi, ito yung una mo mabubuksan. Tapos may tornilyo dito para sa upuan dito. Tapos para matanggal mo yung upuan no? Tapos saan mo ma-access yung tornilyo dito na nag-hold dun sa gas tank. Tsaka yung dalawang tornilyo dito. Tapos yung pet cap na nandito, kailangan tanggalin mo yung knob bago mo maiangat yung tangke kasi tatama siya dito. Medyo madaming sequence no. Tapos pag tanggal mo na yun yung airbox. Tanggal ng airbox yung carb. Tapos yung mga hose na kasama dyan. Ito yung dito. Tapos yung mga spark plug caps. Tapos itong plastic na cover. Tapos yung saka tayo aabot dun sa valve cover na bolts. Tapos saka lang natin lilinisin yung mga pinaglalagay natin sealant. Yan yung problema pagka walang diba, sobrang hassle dun sa mekaniko na imbis na pinalitan mo na ng bago, pinagawa mo, tapos ipapagawa ulit, lilinisin pa ulit. So magmamahal yung presyo niya. Tsaka mas mahirap. So ito yung fun part no. Ayan, tanggal ko na yung plastic, tanggal ko na yung mga tornilyo ng valve cover gasket. Susubukan ko siya sikwatin. Kaso pag sinigwat ko siya, nakauntog yung may tawag dito, radiator fan. Nakaharang siya dun sa likod na pad. So, hindi ko rin siya malilinisan sa pad ng likod. So kailangan ko tanggalin yung radiator. Bago ko matanggal yung radiator, kailangan tanggalin yung fairings. Trabaho. Ganyan yung kaya pinipilit ng mga mekaniko nyo napalitan ng valve cover gasket.
Kasi sigurado sa kanila rin babalik yun. Sigurado ako. Kasi pinagkakatiwalaan sila eh. So sa kanila pa rin ipapagawa, di ba? Oo, nandun tayo sa magbabayad. Pero yung hirap, para iba yung hirap. Sana maging ano rin, maging aware din yung mga may-ari, no? Kapag sinabi ng mekaniko niya na mas maganda palitan, talagang mas maganda palitan. Pag sira, palitan, ganun lang kasimple. Pag sira, palit. Huwag nyo nang tiisin kasi pare-parehas kayo magkakainisan. Oo nga, makalimutan ko, no? Para matanggal nyo nga pala yun, meron nga pa palang mga tornilyo dyan. Kailangan mo talaga tanggalin lahat ng fairings sa gilid. Dalawang gilid na fairings tsaka yung radiator. Sobrang simple lang, di ba? Alright. So ito, pagtapos tanggalin ng mga fairings, ito yung sinasabi ko sa gilid naman. Bago ko tanggalin niya, ibaba ko muna itong radiator. Payuyukuin lang naman. So tornilyo doon tsaka sa kabila. Dalawang Gs. Tapos lilinisan yan, yung pad na yan. Kita nyo, sigip no? Kaya kahirap yung lilinisin. Kaya kahirap yung magiging trabaho kung hindi mo gagawin ng tama the first time. Sayang, first time na gagawin tsaka ano, ginawa na to noon eh, minakina na nila to eh. Yun nga pa yung tataka ko eh, nagmakina sila ano. Story time. Yung CDI kasi nung na-diagnose ko sira, kumuha sila ng CDI, tapos yung CDI na dumating hindi rin gumana, kaya na pagdesisyonan namin na yung nag-supply ng CDI sa kanila na lang ipagawa. So nung diniagnose doon, sabi nung mekaniko doon o nung mga tao doon, nasira nga daw yung CDI, kaya kumuha ulit sila ng bagong CDI. So originally sa kanila galing yung CDI, sira, tapos kumuha ulit sila ng CDI. Nung kinabit na yung CDI, sira daw yung mga jets nung carb. So may problema naman daw sa carb. Nung ginawa ko to, napatakbo naman to ng maayos. Ewan ko, yun na yung ano nila eh, na sa jets. So bumili ng mga jets, nilagay yung jets. Hindi nila mapatino, may problema daw sa shims. So more than naman ang shims. So yung shims naman yung kinalikot. So ibig sabihin, nagbukas sila ng ibabaw. Sana pinalitan na nila yung gasket ng bago. So yun na nga, no, pinalitan ng shims. Hindi pa rin mapatino, may mga issue ganyan, hanggang sa yung gauge hindi gumagana. Hindi na gumagana na yung speed at saka yung RPM. Hanggang sa pinulaut na lang ng may-ari. Mastos yung may-ari ng 73,000. 73,000. Ganda, no? O, take na yan. Hindi, kinukwento ko lang yun kasi baka mamaya sa akin isisi, nakikita yung motor sa mga video ko eh. Hindi ako yung gumawa nito. May sticker pa nga to dito dati. May sticker pa yan dyan nung letter A nagsisimula, no? Protection na lang nila yon para hindi ko maano. Respeto ko na lang din sa kanila na sa shop nila. Kaya hindi ko na i-mention. O yun, no? So ito na. O, take, sobrang hirap, no? So yan, sisiksi ka ngayon dyan para linisin yung mga yan. Easy, no? Easy, di ba? Easy lang naman. Mga ka-challenge. Isang oras mahigit yata yung ginugol mo dyan. Visit. Putol-putol lang kasi. Pinapalitan. Ito pa maulog. Video ko na rin pala itong yung radiator, pinagawa na pala yun. Yun nga lang. Tapos meron pa akong issue dito na ayun, yung chain. Chain, ano na, nakaangat hindi nakashoot na maigi, oh. Lapit na mag problema yan. Timing chain. So ito, ang hirap
Hirap talaga. Ay, sikip eh. Hirap magkutkot eh. Lalo yan dun. Sobrang hirap maglinis. Taragis na. Ito, nakakuha yung may-ari. Yung bagong may-ari ngayon. Nakakuha na itong valve cover gasket. Wala naman siyang ganito. Anak na ito. Pati yung grommet. Sabi ko, bumili ng grommet. So ito, hapon na, putik. Tapos din ako. Kaso, namatay na ako spark plug. Basa oh. Kaya ito, papalitan ko ng hela. Hanip talaga. Saka spark plug. Okay na. Preno, putik. Ayaw na umikot. So ito pala yung nangyari. Lumabas yung yung dust seal. Tapos umipit siya dito eh. Kasi yan na itsura eh. Ito, nalinisan ko na ang isa ba ito? Ba't ganito ito? Tayo nalinis yan. Binrush ko na yan. Ginahit pala na o-ring o-ring talaga. Hindi yung pang preno. Medyo matigas nga. Ito original pa. Anteteng talaga. Bilog siya no? So ito, okay na ako dito sa caliper. Ito naman yung brake pads. Hindi ko alam kung saan yung nabili. Bago, hanep. So ayun medyo umiikot na. Medyo masigip siya dahil dito hindi siya makabalik na maayos. May problema na rin yung shock. Bukod dun yung goma. Yung goma niya hindi para dun talaga. Pero at least okay na. Naman. Nakagulong na. Hindi tulad kanina. Pag piniga mo, wala na. Makikita naman na gumagana. Gagalaw yan. Gagalaw yun. Yun na, ayaw na umiikot pag naano eh. Kaso yun nga, yung sikip eh. Pagasgasin muna natin yung brake pads. Tingnan natin kung medyo luluwag. Wala, hindi na maano tong yung shafting, may problema rin. Parang tabing eh. Tsaka yung goma. Yung goma ka lang, palitan nyo ng orig. O, tas ito pa, putik. Type natin. Puro modify. Gusto nila ng problema. So ayun, hindi ko na kinabit kasi nag-aalangan ako sa magiging itsura tsaka sa safety. Kaya bahala na siya dito. Hindi ako ikabit yan. Hindi ako kampante na ikabit ko eh. So isa na kayo, sabihin nyo lang hindi ko kaya. Hindi ko kaya, pero ayoko lang talaga tayo. Madali lang naman to, dalawang wire lang. Pero hindi ko siya talaga eh. Alangan ako ikabit eh.